Katulad dito, mga kababayan, ang Comelec, biglang galaw. Mga kababayan, tignan ninyo ang Comelec. Biglang kilos, mga kababayan, ang Comelec. Bakit, Kent? Bakit biglang kilos ang Comelec? Kung hindi pa magyaw-yaw si Ping Lacson, ang Comelec ayaw kilusan itong sose ni Marcoleta. Bakit ba Comelec? Takot ba kayong dumugi ng INC? Takot ba kayong kuyugi ng INC dyan? Mga kababayan, tanong ko lang, katagal-tagal na nitong sose ni Marcoleta, meron nang nagsampa ng kaso dito sa ombudsman, meron na ding nagsampa sa Comelec. Ang tagal, hindi sila gumalaw. Kung hindi pa ibigkas ni Ping Lacson doon sa sobrang galit ni Lacson kay Marcoleta, hindi sila gumagalaw. Meron pa palang Comelec. Yun nga ang tanong eh. Tignan nyo mga kababayan, tignan nyo. Panoorin ninyo mga kababayan. Kung hindi pa dahil nagyaw-yaw si Ping Lacson, hindi gagalaw ang Comelec. Grabe sila. Eto. Hypocrisy, such double standard, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Incidentally, since I mentioned the Sose case with the Comelec in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga Comelec officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. Di ba? Kung talagang galit si Ping Lacson kay Marcoleta, di sana naggawa na siya ng resolution dyan at ipinatawag na niya ang Comelec kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin naasikaso itong sose ni Marcoleta. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito na-resolba? Tapos kung hindi pa magsalita si Ping Lacson, si George Garcia, hindi magngangal-ngal. Kita nyo mga kababayan, continue. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his sources surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun ka ako? May contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. But when he was issued a show cause order by the Comelec, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate as defined by the decision of the Supreme Court. I guess If meron kayong solo picture like this, May ads lang if po meron mga kayong solo kababayan. picture like Diba? Nakita ninyo? Sabi nga ni Ping Lacson, kung talagang galit ako kay Marcoleta, di sana nagpatawag ako ng Senate hearing, ipinatawag ko na sana yung mga taga-Comelec kung bakit hanggang ngayon ang tagal-tagal. Ang tagal aksyonan, ang tagal pag-aralan, ang tagal desisyonan. Itong pagsisinungaling ni Marcoleta, no, sa kaniyang sose. Kita nyo mga kababayan? Kaya, bakit ganun Comelec? Parang kung hindi pa kayo bigkasin ni Lacson, hindi kayo gumagalaw. Diyos ko naman. Diba? Tapos ngayon mga kababayan, ito na. Gumalaw na ang Comelec. Wait lang
May ads lang mga kababayan. Tsaka pa kayo gagalaw kung hindi kayo mabigkas. Ito Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President. Wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery. At diba? Sabi ni Lacson mismo yan. Shoot siya sa balde, pasok siya sa banga. No. Si Lacson na mismo nagsabi. Bakit ngayon mga kababayan, ang reaksyon ng Comelec, ito yung palusot ng Comelec pakinggan ninyo mga kababayan. Palusot ng Comelec. Takot na duyugin ng INC ang Comelec. Pakinggan nyo mga kababayan. Ang iniimbestigahan patungkol kay Senator This robotic puppy Ay, is ads so lang ha, mga lifelike it kababayan. actually fooled my neighbour who's a veterinarian. I've been a grandmother. Ang iniimbestigahan patungkol kay Senator Marcoleta ay isang hindi lang factual na issue, isang legal na issue. Ang sineta po niyang depensa, para maging maliwanag lang, inamin, tama, may nagbigay sa kanya ng donasyon, binigay sa kanya pagkatapos siya mag-file ng kandidatura noong October of 2024. Subalit ang kanyang kontensyon, hindi pa po siya kandidato at the time na tinanggap at binigay yung naturang donasyon. Ang palusot dito ng Comelec mga kababayan, itong donasyon daw na ibinigay kay Marcoleta ay pagkatapos mag-file ni Marcoleta ng candidacy, tsaka siya binigyan ng donasyon. Pero hindi pa daw siya kandidato noon. Ito, tanungin ko kayo mga kababayan, at dito naman sa Comelec. So, okay lang pala tumanggap ng donasyon kahit tapos ka nang nag-file ng candidacy kasi hindi ka pa politisyan. Kandidato ka pa lang. So, okay pala yun tumanggap ng donasyon. At saka okay lang din pala pikiin mo ang sose. Okay lang pala pikiin ang sose at sabihin, sa akin galing ang pera. Walang bigay, walang donasyon, wala man maskin solicitation tayong ginawa. So okay lang pala ganun, Comelec. Na magbigay ka ng peke na detalye diyan sa sose, ang sabihin pera ko to. Pero yung salin mo hindi nagmatch. 112 million ang naubos. 112 million ang naubos sa eleksyon. Tapos yung pera niya sa salin, 52 million lang. So, kung hindi siya doon nagsisinungaling, bakit hindi niya isinama sa salin niya itong 112 million? Di ba? Sapagkat ito daw po ay base sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec. And yan po yung Parang kay Chis Escudero lang to. Alam nyo, pakiramdam ko, itong sosi ni Marcoleta, lulusot sa Comelec to. Totoo yan. Lulusot. Si Chis Escudero nga binigyan ng 30 million. Ang sabi, yung pera daw na binigay ni Lubiano kay Chis Escudero ay pera daw yun na ipo ni Lubiano. Pero yung pera na yun ay hindi galing sa negosyo niyang construction. So ngayon, once na pera na ni Lubiano yun, walang kinalaman ang negosyo. Kasi pera na niya yun, binigay kay Chis. Kaya binasura ang reklamo laban kay Chis Escudero. So ang tanong ngayon mga kababayan, paano ba kumita si Lubiano ng 30 million kung hindi dahil sa negosyo niya? Hindi daw pera ng negosyo yun, pera daw yun ni Lubiano. Paano magkapera si Lubiano kung hindi dahil sa negosyo? Maliban na lang kung nagbibenta ng droga yan. Kahit walang negosyo, droga lang, mayayaman talaga siya. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ito lang ang, di ba? Wala na yan, Ken, kapag mapera ka, wala ka kaso, alam na yan, di ba? Sa totoo lang mga kababayan, kaya nga minsan, ang masasabi ko talaga ay, takot ang Comelec, anong tawag dyan? Dumugi ng INC or kuyugi ng INC. Ang bagal-bagal.
Di ba? Si Ping Lacson na nagsabi, kung tutuusin kung galit ako kay Marcoleta, ako na mismo nagpatawag ng hearing niya. Pinatawag ko na sana yung taga-Comelec eh. Yeah, sa mga ganyan. Diyos ko po, mga kababayan. Wala kang aasahan sa kanila, mga kababayan. Kasi itong ito po yan na mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung sosi ni Marcoleta? Ano ba yung issue sa sosi na yan? Ito, NC Marcoleta. Sose. Ayan, ito po mga kababayan. Pakinggan nyo po ha. Ito po yon. May ads lang mga kababayan. Para malaman ninyo kung anong issue ni Marcoleta. I'm 65 and At today ano I'm ang switching mali? from doing nothing to Tama ba Tai ang Chi ginawa chair niya o workouts. hindi? Patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta, kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. Ma'am I think Norma, hello that, po. that all departments should be able to should have the same transparency as we are setting in the office of the ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues. Sir Michael, hello po. We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Bilyonaryo News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind. Di ba? Sa SOSE niya, nagsinungaling na siya doon. Hindi siya tumanggap. Walang contribution, cash man or in-kind. Yan ang nilagay niya sa SOSE. Tapos mga kababayan, continue. Kung gaano Kanyang naging kasinungaling. kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos. Mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. So dyan nasisilipan si Marcoleta, mga kababayan. Walang problema sana yung SOSE niya sa Comelec. Kung nilagay niya 112 million ang gastos niya noong eleksyon, tapos ang kanyang pera or SALN na ipinakita ay sana 112 plus 52. Ayan. So meron na sana siyang 170 plus million na SALN. Bakit 52 million lang nilagay, yung 112 ay hindi kasali sa SALN? No? So hindi sana siya masisilip. Ang problema lang mga kababayan, nasilip siya kasi hindi niya sinali sa total yung 112 sa sarili niyang pera. Kasi di ba ang sabi niya sa SOSE, wala daw nag-donate, hindi niya hiningi at walang nagbigay, sarili niyang pera. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa Comelec na galing lahat sa sariling bulsa. No, tama po yan, ma'am. Congressman na si Marcoleta niyan bago siya tumanggap ng donasyon. So, kahit sabihin niya na hindi pa siya politician noon, bakit kung ikaw, bibigyan ka ba ng donasyon kung hindi ka kilalang politiko? Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Diba? So, ang sabi niya, siya daw ang nagpondo sa kanyang election campaign. Pero yung SALN niya, short pa doon sa 112 million.
Kaya nasisilip siya mga kababayan. Itong Comelec ngayon, bakit ganun katagal? Wala namang ibang nagreklamo dyan sa Comelec. Bukod dito kay bukod dito kay Marcoleta na nireklamo, yun lang naman. So bakit ganun katagal ang proseso? Kaya nga sabi ng mga netizen, baka kasi yung mga diskaya nagbigay dyan. Remember that the expenses theoretically only cover a few months the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. 28 million tapos isang taon na dagdagan naging 52. Biruin nyo yan Saan galing yan? Yung salin niya naging 52 or 51.9. Tapos nung 20 nung siya bago siya nagsenador ay meron siyang 29 million or 28.9. So ang tanong ngayon mga kababayan, saan galing ni Marcoleta yung milyon-milyon na yan? Kung imamatch natin yung sahod niya bilang congressman, hindi po sakto. At saka nung naging kongresista si Marcoleta, parang hindi naman siya miyembro ng committee. Malakas nga lang siya mag-contempt, pero nababara ng kapwa niya senador. Nababara ng kapwa niya kongresista. Kasi kinukontempt niya si Attorney Enzo Recto, samantalang hindi naman siya parte ng komite. Kasi pabida-bida. Ganon din ang ginawa ng anak niya, pabida-bida, papalalabasin si Kikudi. Sabi ni Laila de Lima, bakit mo palalabasin? Wala naman palang offense, hindi naman ang babastos, wala namang ginawa. Bakit mo palalabasin? Kasi pa lang. 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, takot ba ang Comelec kay Marcoleta kung bakit tinagalan? Expected na natin to mga kababayan na ang resulta dito sa SOSI issue ni Marcoleta sa Comelec, magiging absuelto yan. Magiging wala yan. So expected na yan. So yun lang mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito.